Nung mag-18 ako sa mismong araw ko, yung ulam ko sardinas. Samantalang yung ate ko nag-swimming kami sa isang resort. Inggit na inggit ako sa mga kapatid ko kasi iba yung ibinibigay sa kanila kumpara sa akin. Nung bata ako, palagi akong nabubuhay ng mga kapatid ko, pati na rin ang pinsan at mga kaklase. Maitim kasi ako at sobrang payat, yung tipong palagi akong nakakasama sa lista ng mga malnourished sa school namin nung elementary pa ako. Wala rin akong gaanong kaibigan kasi mahiyain ako. Hindi ako maalam makihalubilo kahit na kanino. At sa sobrang mahiyain ko, consistent well-behaved, yun yung naging award ko mula grade 1 hanggang grade 6. Palagi rin akong absent dati kasi bukod sa gusto kong manood palagi ng TV, iniiwasan ko rin yung mga nambubuli sa akin sa school. Pero sa awa ng Diyos na kahit palagi akong absent hindi naman ako nagkaroon ng bagsak ng elementary. Naalala ko dati yung kuya ko. Tinulak niya ako sa may pintuan namin tsaka kala ko kasi hindi ko nasunod yung utos niya na bumili ng yelo sa tindahan. Nagpupunas kasi ako ng sahig namin. Imbes na ipagtanggol ako ng mga kapatid ko, pinagtawanan pa nila ako kasama yung mga pinsan ko. Hindi ko na rin sinabi yun sa magulang ko kasi ako lang din naman yung papagalitan. Pero kapag naman ako yung nag-utos sa nakababata kong kapatid, ako pa rin yung papagalitan. Na bakit ko daw iuutos pwede namang ako na lang yung gumawa. Nung minsan na naglalaro ako sa harap ng bahay namin bigla akong tinahulan ng aso at muntikan na akong makagat. Tumakbo ako noon papunta sa mama ko pero imbes na tulungan ako pinaghahampas pa ako ng walis tambo. Na nagulat daw kasi siya kasi bigla na lang daw akong nagsisigaw. Simula din noon hindi na rin ako lumabas ng bahay kasi nga natakot na rin ako sa aso. Na ang libangan ko lang manood ang TV at alagaan yung kulay pink kong sisiw. Napanalunan ko yon sa bunot-bunutan sa nabenta kong candy sa school. Sobrang mahal na mahal ko yung sisiw na yon, halos hindi ko na inaalis sa tabi ko. Pero isang araw pag uwi ko galing school nakita ko na lang yung sisiw ko na patay na. Sabi ng kapatid ko naapakan daw. Grabe yung iyak ko noon. Sa edad kong 8 ay nadurog ng sobra yung puso ko. Ilang araw din akong iyak ng iyak noon hanggang sa na rin din na si mama at papa kaya no choice ako kundi ang tumahimik na. Naiinggit ako sa mga klase ko kasi pinababaunan sila ng masarap ng parents nila. Lalo na sa kaklase ko na palagi siyang pinababaunan ng papa niya ng ham sandwich. Imbis na humingi ako ng pera sa magulang ko, ang ginawa ko na lang nagbenta ako ng candy. Na kahit na mahiyain ako dati nagagawa kong magbenta ng candy na Milo. Na sa baon kong 5 piso, bumibili ako ng Milo at gagawin ko iriripak ko ng tig-pipiso. Binabalot ko yun hanggang sa maging 10. At sa binebenta kong yun kumikita ako ng 5 piso. Yung plastic kasi na pinambabalot ko libre lang naman kasi galing naman yun sa mama ko. Hanggang sa umabot na yung ipon ko ng 30 pesos. Bumili ako ng isang balot na ham na 12 pesos lang naman nung panahong yun. Isang repak na mayonnaise tsaka yung sobra binili ko ng tinapay. Sobrang saya ko pa nung pag-uwi ko kasi pinakita ko pa yun kay mama. Kasi nga may babaunin ako sa school bukas. Ang aga kong gumising noon, nagsaing na ako at nagprito na rin ako ng ham. Sa isang balot ng ham merong 4 na hiwa. So ang ginawa ko, kinuha ko yung 2 kasi pera ko naman yon. Yung isa ginawa kong ham sandwich at yung isa naman inulam ko sa kanin. Nung nakita ng mama ko na 2 na lang yung natira, sobrang nagalit siya sa akin kasi bakit daw 2 yung kinuha ko. 4 daw kaming magkakapatid at sobrang takaw ko na hindi raw ako marunong makihati sa mga kapatid ko. Sana daw hindi na lang ako bumili kung ako lang din naman daw yung kakain. Sobrang sumama talaga yung loob ko noon. Na yung 6 days na inipon ko para sana makakain ng ham sandwich ay pinagkait pa sa akin. Tinanggal ko na lang yung ham sa ginawa kong sandwich at binalik ko na lang sa pinggan. Dumating na rin yung graduation ko ng elementary. Nagturuan pa sila mama at papa kung sinong sasama sa akin. Na kesyo busy raw sila parehas. Nakatingin ako sa kanila tapos bigla ko na lang sinabi na kung ayaw nyo diwag, sabay walk out ako. No choice ang papa ko noon kaya siya na lang yung sumama sa akin. At nung mag-18 ako sa mismong araw na yon, ang ulam ko sardinas. Samantalang yung ate ko nung nagdibue sa resort pa malapit sa amin. Inggit na inggit talaga ako sa mga kapatid ko kasi iba talaga yung attention at pagmamahal na ibinibigay sa kanila kumpara sa akin. Nasanay na rin naman ako hanggang sa tumutong na nga ako ng college. Yung tita ko yung pumili ng course ko kasi ayaw nang tsuhin ko sa napili kong course. Kasi baka raw pag-graduate ko maging tindera lang ako sa isang mall dito sa amin. Na sa akin wala namang masama kasi marangal din namang trabaho. Na hindi ko naman pwedeng ipagpilitan yung gusto ko kasi sila naman yung magpapaaral sa akin. At dun ko nakilala yung true love ko. Naging ka-chatmate ko siya kasi nauso na yung Facebook at Messenger noon. Nagrant ako ng post sa Facebook ko at nag-comment siya doon at doon na humaba ng humaba yung usapan namin. At doon ko rin nalaman na mag-schoolmate pala kami. Ilang months din kaming nagka-chat noon hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob. Naging magjowa kami sa loob ng 4 years at 2 years kaming live-in. Palaging pumupunta yung lola niya sa bahay nila at pinapakita at pinaparamdam talaga niya na ayaw niya sa akin. Nakapagkasama ko yung boyfriend ko sobrang bait niya sa amin. Kapag hindi naman namin kasama pinapagalitan niya ako. One time
sinigawan ako ng lola niya kahit nakakasama ko siya. Sinabi ko kasi na ang ganda po ng nilipatan namin, no lola? At sinigawan niya ako. Wala kang karapatan sa bahay na to, para lang ito sa apo ko. Kaya wag kang panay satsat dyan kasi wala kang karapatan. Sabay hampas pa sa dingding. Nagulat kami ng boyfriend ko sa naging reaction niya, kaya pinagsabihan siya ng boyfriend ko na wag daw akong sisigawan kasi girlfriend daw niya ako at bigyan daw ako ng respeto ng lola niya. At nung umalis yung lola niya, doon kami nag-usap ng boyfriend ko. Doon ko sinabi sa kanya lahat ng ginagawa ng lola niya sa akin kapag hindi namin siya kasama. Panay sorry siya sa akin na naiiyak pa nga, na hindi ko daw deserve na ganunin ng kahit na sino. Tatawagan niya sana nun si lola para pagsabihan, pero pinigilan ko siya. Sa ngayon ay kinasal na kami ng boyfriend ko kahit na wala akong kakampi sa pamilya namin. Na sobrang swerte ko kasi binigyan ako ng Diyos ng isang tao na makakasama ko habang buhay na sobrang bait, sobrang maalaga at mapagmahal. Siya lang yung natatanging kong kakampi at best friend. At sa loob ng 7 taong relasyon namin, kahit kailan ay hindi niya ako niloko or sinaktan. Mayroon din siyang magandang trabaho at malaki rin yung kita niya, kaya palagi niya akong ini-spoil. Palagi niya akong binibilhan ng paborito kong pagkain at binibigyan ng bulaklak. Yun lang, Mami Len, at salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Letter sender, Jest. Sabi nga, there's a rainbow always after the rain. Sa bangungot na pinagdaanan mo may sweet dreams din pala sa dulo. Happy for you kasi yung pinaka-importanteng part ng grown up natin ay yung sa huli. Makakita tayo ng lalaking tatawagin nating palagi. Na buong buhay mo nightmare na, so deserve mo namang makakita ng deserve mo. Sabi nila, lahat daw tayo may nakalaan or itinadhana sa isang tao. Wag na wag ka lang papatali sa maling tao. Nasa right age ka na nung magkajowa at sa pinagdaanan mo, ramdam ko yung takot mong sumuway. Ramdam ko rin na magiging mabuting ina ka sa mga anak mo. Swerte mo na nakita mo yung para sa'yo. At additional bonus pa na nasa timing. Yan ang deserve.